Alam nyo ba na may isang insidente sa Paris kung saan pinatay at kinain niya ang kanyang classmate? Panoorin ang buong kwento. Noong 1981, isang krimen ang yumanig sa Paris at nagdulot ng takot hindi lamang sa France, kundi sa buong mundo. Isang batang Hapon, tahimik at tila ordinaryo sa mata ng marami, ang gumawa ng isang bagay na labis na nakagugulat at hindi maipaliwanag. Isang brutal na pagpatay at kanibalismo na umani ng internasyonal na pagkabigla. Si Issei Sagawa ay isang estudyante ng panitikan mula sa Japan na naninirahan sa Paris. Sa universidad, kilala siya bilang tahimik, mahiyain at masigasig sa pagbabasa at pagsusulat. Ngunit sa likod ng kanyang anyo, may nakatagong madilim at nakababahalang hilig, isang obsesyon sa laman ng tao. Araw-araw iniisip niya kung paano matitikman ang katawan ng isang tao. Isang idea na unti-unting lumala at humantong sa krimen. Ang biktima, si René Hartevelt, ay isang batang Dutch na estudyante. Masigla, mabait, at walang kamalay-malay sa panganib na papasok sa kanyang buhay. Isang gabi, inibitahan siya ni Sagawa sa kanyang apartment sa Paris para sa isang simpleng pag-uusap. Ngunit ang simpleng paanyaya ay nauwi sa trahedya. Ang perpetrator, si Issei Sagawa, ay nagtataglay ng ordinaryong anyo at personalidad. Tahimik at tila inosente, ngunit sa likod ng kanyang pagkatao, may nakatagong ligaw at nakakatakot na obsesyon na humantong sa brutal na krimen. Sa apartment, planado at malamig na pinatay ni Sagawa si René. Ayon sa ulat, ginawa niya ang kanyang intelektual na kaalaman at tahimik na disposisyon upang pabagsakin ang biktima sa kanyang kamay. Pagkatapos ng pagpatay, isinagawa niya ang kanyang pinakamadilim na obsesyon. Kinain niya ang katawan ng biktima. Ang detalye ng krimen ay nakakagulat at nagdulot ng takot sa mga nakarinig nito, sapagkat kakaunti lang ang makaka-imagine ng ganitong uri ng kabaliwan. Matapos ang krimen, agad na nagsimula ang investigasyon. Nahuli si Sagawa at isinailalim sa psychiatric evaluation. Sa kabila ng kanyang brutal na aksyon, nagulat ang lahat nang malaman na hindi siya mapanagot sa batas ng France. Ayon sa mga eksperto, may malalang kondisyon siya sa pag-iisip na naglilimit sa kanyang pananagutan. Dahil dito, pinayagang umuwi si Sagawa sa Japan, isang desisyon na nagdulot ng galit at pagkabigla sa publiko. Sa halip na itago ang nakaraan, si Sagawa ay naging kontrobersyal na public figure sa Japan. Naglabas siya ng mga memorya, lumabas sa media at interviews, at tila ginawang plataporma ang kanyang krimen para sa katanyagan. Maraming tao ang hindi makapaniwala na ang isang brutal na kriminal ay nagkaroon ng malayang buhay at naging tanyag sa publiko. Ang kaso ni Sagawa ay nagpakita rin ng mga kahinaan sa legal na sistema at batas sa internasyonal. Ipinakita nito na may limitasyon ang hustisya sa pagharap ng mga taong may matinding kabaliwan at obsesyon. Sa kabila ng matinding krimen, nakaligtas si Sagawa sa kaparusa, na nagdulot ng debate at diskusyon tungkol sa etika, batas at lipunan. Ang kwento ni Issei Sagawa ay paalala sa madilim na bahagi ng isip ng tao at sa kalagahan ng hustisya. Ipinapakita nito na ang kasamaan ay maaring magtago sa mga taong tila ordinaryo at ang batas ng lipunan ay may limitasyon sa pagprotekta ng inosenteng buhay. Ang alaala ni René Hartevelt ay nananatiling simbolo ng inosenteng biktima at paalala ng kalagahan ng pag-iingat, hustisya at etika. Paano kung ikaw ang namumuno sa batas? Papayagan mo ba ang isang ganitong tao na makalaya? Ano ang dapat gawin ng lipunan upang maiwasan ang ganitong trahedya? Ibahagi ang inyong mga opinyon at ito ay pag-isipan. Hanggang saan ang kayang protektahan ng hustisya ang isang inosenteng tao? Kung nagustuhan mo ang ganitong mga klaseng istorya ay mag-like,
mag-comment at mag-subscribe kayo para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Kita-kits sa susunod na video. Ingat!